kung tinanggap po natin si Jesus as Lord and Savior, that was the first time that we operated in faith correctly in the eyes of God. So tutuloy po natin ang series natin on the power of prayer. Grabe po talaga ang kapangyarihan ng panalangin. Ang dami pong nagagawa nito. Kaya nga po napaka-importanting madisiplina po tayo. So much so, sa panalangin para hindi tayo magkakaroon ng disconnection kay Lord at para magkaroon po tayo ng mas magandang, kinabukasan at mas magiging maganda po ang ating buhay sa pang-araw-araw. So, mga nakaraang linggo po na pag-usapan natin why pray and then effective prayer last week. Today we're going to talk about the prayer of faith. Ayan, believing in God's power through prayer. And this is very very powerful. Ang importante po kasi rito, kapag tayo po ay mananalangin on the basis of faith, ang una pong prerequisite niyan is, number one, na-receive natin si Jesus as Lord and Savior. Kasi yun po yung access natin sa panalangin na may pananampalatayang malalim. At ang pinaka-importante po niyan, kilala natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So bago po tayo dumako sa ating verse for today, we're going to open in prayer in the power of faith. Panginoon, kayo po ang bahalang kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po, Panginoon, ang boses na madinig. Pakibisita niyo po, Panginoon, lahat ng mga nanonood ng mensaheng ito at kayo po ang magbigay ng pagpapala sa kanila upang lumalim at lumawak, Panginoon, ang kanilang pagkaunawa tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Ang hiling ko po, O Diyos, kayo ang magbigay ng karunungan, pangunawa, pakiukit niyo po sa aming puso ang mga salita, ang mga bersikulong babasahin namin at pagbabasihan namin ng aming pag-aaral. Sa araw na ito at ang hiling ko po, Diyos, na ang pag-ibig mo, ang kapayapaan mo, ang kumase sa bawat isang nanonood ng mensaheng ito. At hayaan niyo, Panginoon, na kayo lamang ang maranasan, kayo lamang ang mabigyan, Panginoon, ng gloria. At ang hiling ko, Panginoon, balutin niyo po kami ng dugo ni Kristo, protektahan niyo po kami, at huwag niyo pong hayaan na kami ay malito o kami, Panginoon, ay gumawa ng ibang bagay habang naikinig sa mensaheng ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng banal na takot, tamang pagsamba at atensyon, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong kapangyarihan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi po dyan sa Mark 11:24, basahin po natin, kung maaari po kayong tumayo with me, napakaganda po ang pagkakataon nito. Una po sa New Living Translation, sabi dito, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you received it, it will be yours. Amplified version, therefore I tell you, whatever things you ask for when you pray, believe that you have received them, and they will be granted to you. And may the Lord add blessing and power and revelation sa pagbabasa ng kanyang salita. So, ang importante po rito, para mabigyan po tayo ng tamang konteksto, hindi po si Lord Genie in a bottle. Bastos po sa isang tao, nalalapit lang siya sa Panginoon pag may kailangan siya. Napaka walang hiya po ng isang individual na ginagamit ang pagkakataon ng panalangin para may mahingi lamang po siya. Hindi po tama yun. Ang panalangin po na sinasabi sa Book of Mark, chapter 11, verse 24, meron po tayong koneksyon sa Panginoon. Pag binalikan po natin ng John 15, if my word remains in you and I remain in you, ask whatever you wish and it shall be given you. So kilala po natin ang Panginoon. Alam natin ang gusto niya sa ating buhay. Alam natin na tayo ay konektado dahil nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay sumasamba, maaring tayo ay naninilbihan at kung bago pa lang tayong mga mga mananampalataya, tayo ay nagpapalago ng relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga po, pag humilingi tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pinagbasihan natin sa Mark 11:24, ibig sabihin nito, alam natin ang kagustuhan ng Diyos para sa ating buhay. Kagustuhan ng Diyos para sa buhay ng ibang tao, para sa simbahan, para sa ating bansa. Meron pong level ng relasyon dapat na meron tayong minimintina sa ating Panginoon upang magkaroon tayo ng pagkaunawa sa Kanyang pagkadiyos. Hindi po tayo pwedeng manghingi ng gusto na lang natin.
Tapos magagalit tayo pag hindi nila ibigay. Halimbawa, humingi ka ng increase. Tapos hindi ka binigyan ng increase, di ba? O di kaya humingi ka, let's say, ng boyfriend o girlfriend. Tapos meron na palang nasa utak mo na ito yung gusto mong boyfriend, ito yung gusto mong girlfriend. So pinipilit mo yung makamundong pagnanasa mo. Kaya tuloy ang panalangin na bababoy. Dahil hindi siya pinagbabasihan ng pananampalataya. Pinagbabasihan siya ng gusto, tawag ng laman, 'di ba? Yung gusto natin mangyari sa buhay natin, imbis na tayo ay umasa sa Panginoon, ang papapanalangin pa natin, Lord, sana po may magpautang sa akin. Hindi nakalagay sa Biblia na hahayaan ka ng Panginoon mangutang dahil ang iyong Diyos na, yung pangungutangan mo, hindi na siya. Ang sabi ng Panginoon, I will supply all of your needs according to your riches and glory in Christ Jesus. So napaka-importante po na kilala natin ang Panginoon pag nananalangin tayo. Halimbawa, Lord, gusto ko pong magbago. Baguhin niyo po ako. Pero yung pagbabagong nasa isip natin, yung pagbabagong gusto natin. Hindi yung pagbabagong gusto ng Panginoon. Halimbawa, sinasabi ng isang tao, gusto niyang bumait. Para siya ay maging katanggap-tanggap ng mga tao sa kapaligiran niya. Hindi yung gusto niyang bumait para maging glorifying ang buhay niya sa Panginoon. So yan po yung nangyayari sa isang mananampalataya na legitimately tumanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit napakamakamundo ng kanyang panalangin. Sa ibang ano po no, terminolohiya sa English, ang ginagamit po natin dito ay soulish prayers. Ano po ang soulish? Intellectual, emotional, carnal types of prayer. Hindi yung spiritual prayers. Pag tayo po ay nanalangin according to the will of God, ang una pong mababago ay tayo. Magbabago tayo pagdating sa relasyon natin sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng pagkauhaw sa Kanya. Ang panalangin ay magiging katulad ng paghinga natin. Hindi tayo nahihirapan manalangin. In fact, tayo ay excited na makausap ang Panginoon, makapagsabi tayo ng ating pinagdadaanan, makapagbigay tayo ng pagpapasalamat, tayo ay magkaroon ng pagkakataon na itaas siya, sambahin siya, at tayo ay nakikinig sa Kanya. Dahil marami pong gustong ipakita, marami pong gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Ngunit tayo po, ang gusto natin kasi yung gusto natin. Pinagpipilitan natin yung gusto natin, eh hindi naman natin alam kung ito ay makakabuti sa atin. Tingin natin makakabuti. At pag ito ay hinadlangan ng Panginoon, tingin natin si Lord ay killjoy. Si Lord ay madamot o di kaya si Lord ay hindi nakakaunawa. Nauunawaan tayo ni Kristo Jesus dahil anong sabi? He became flesh and dwelt among us. He is acquainted with pain and sorrow and suffering. Alam niya ang lahat ng pinagdadaan ng masakit, mapait ng isang human being. Dahil naging human po si Jesus Christ, but He never sinned. Ganun po ang karanasan ng Panginoon. In fact, mas mahirap po ang pinagdaanan ni Hesus Kristo dahil siya ay nagbuwis ng buhay para sa atin. Alam po natin kung sino man ang tao, nakilala natin na handang magbuwis ng buhay para sa atin, talagang sukdulan ang pagmamahal ng taong yaon sa atin. Dahil handa siyang ibigay ang kanyang buhay, alay ang kanyang buhay para tayo ay patuloy na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Yun po ang ginawa ni Kristo. Kaya nga po sa isang tao na mayroong relasyon sa Panginoon, pag nanalangin siya dahil kilala niya ang Diyos, pagkakatiwalaan niya ang Panginoon, maisusuko niya lahat ng dapat niyang isuko sa Diyos, hindi mawawala sa bibig niya ang pagkapasalamat, hindi mawawala sa puso niya ang pagsamba, hindi mawawala sa isip niya ang tamang pananaw mula sa Espiritu at katotohanan dahil yun ang kanyang angkla. Hindi yung ingay ng mga tao. Hindi yung mga sinasabi ng kapitbahay o ng mga kamag-anak o di kaya yung nababasa at napapanood sa social media o sa mga documentary o sa mga pelikula. Ang pinagbabasihan niya ng katotohanan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil kilala niya ang Diyos. Kung kilala po kasi natin ang Panginoon, imposibleng hindi tayo mamangha. Imagine niyo po si Lord ang creator ng heavens and the earth. Siya ang lumikha sa atin. At bago niya tayo likhain, nailatag niya ang kanyang kapangyarihan sa atin na kung sino man ang gustong dumulog, lumapit at manghingi
ng karunungan, manghingi ng lakas, manghingi ng tapang, hindi niya ipagkakaito sa nilalang na tumanggap sa kanyang anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Bakit ka nanghihina? Kasi ang basihan mo ng kalakasan ay tao o ang sarili mo. Bakit ka nalulungkot? Kasi tinitignan mo yung mga bagay na wala ka o nakatingin ka doon sa problema, hindi sa solusyon. Ngayon, kung ang Panginoon natin ang ating titignan, makikita natin ang solusyon, ang pag-asa, at kung paano natin isusuko yung problema, hindi tatanggalin ng Panginoon ang problema, hindi tatanggalin ng Panginoon yung mga nakakaharap natin, mga challenges. Gagawin ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng karunungan, bibigyan niya tayo ng tapang, bibigyan niya tayo ng lakas para malagpasan ang mga bagay na yan. Kaya tayo ay magbabago habang tayo ay nananalangin ayon sa kalooban ng Panginoon dahil nakikilala po natin siya ng mas malalim. Tanungin natin ang ating sarili, kilala ko ba talaga ang Diyos? Alam ko ba yung gusto niya para sa atin? Kasi wala pong kapantay ang ambisyon ng Panginoon para sa atin. Kasi sa ambisyon natin, ano ba ang ambisyon ng mga tao? Yumaman, magkaroon ng kotse, magkaroon ng negosyo, maging maayos yung mga anak. Pero yung paraan ng gusto nila maging maayos yung anak nila ayon sa kamunduhan. Kaya tuloy, ibibigay nila yung pangangailangan pisikal, material, pinansyal doon sa bata. Ngunit hindi nila idadaan sa Panginoon ang pangangailangang spiritual ng mga anak. Kaya paglaki tuloy, mga sakit sa ulo. Sobrang sakit sa ulo kasi pinilit natin yung gusto natin. Ang pinagbasihan natin ng tamang pagpapalaki sa ating mga anak ay yung mga makamundong kapamaraanan. Bigyan mo ng pera, bigyan mo ng tahanan, bigyan mo ng pagkain, bigyan mo ng edukasyon, swak na yan. Ngunit ang Panginoon, kapag tayo ay nanalangin, ang sabihin ng Panginoon, ako ang kailangan ng anak mo, ang Diyos. At kailangan niya matuto na magmahal ayon sa pag-ibig ko, agapin na pagmamahal. Ang agaping pagmamahal, hindi malamang ibibigay mo ang pangangailangan ng mga anak mo, kung hindi bibigyan mo rin sila ng disiplina pag kailangan nila, gabay patungo sa Panginoon para sila ay maging kaaya-ayang kasama. Alam nyo, ang sarap ng merong anak, magkamali man siya, babalik sa Diyos. Ang sarap magkaroon ng anak na hindi sakit sa ulo. At yan ang gusto ng Panginoon. Ang sarap na magkaroon ng asawa na matino. Ang sarap magkaroon ng esposo o esposa na ipinagkaloob ng Diyos dahil pinanalangin natin to ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi mag-aaway ang mga mag-asawa na ang Panginoon na nagtagpo. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko, sa kalagitnaan ng pag-aaway, pagtatampuhan, meron silang pagpapatawaran. Meron silang pag-ibig at mananaig ang pag-ibig. At dahil mananaig ang pag-ibig ng Panginoon sa kanilang tahanan, mananaig ang kapayapaan. Mawawala yung kamunduhan, mawawala yung pagiging materyoso, mawawala yung kayabangan, mawawala yung pagiging swapang, mawawala yung pagiging chismoso o chismosa, mawawala yung may ipapatunayan ka para ikaw ay kainggitan ng mga tao sa iyong kapaligiran dahil ang ibibigay sa iyo ng Panginoon mapagkumbabang puso na handang manilbihan sa ibang tao. Yun po yung sinasabi ng Panginoon dito. Kung tayo ay konektado sa Kanya, anong hihilingin natin? Ipagkakaloob na sa atin. Dahil yun ang tama, yun ang makatwiran, at yun ang nais ng Panginoon. Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pananampalataya bilang pundasyon ng panalangin at ang pananampalatayang kumikilos, hindi yung tulog. Tanungin po natin ang ating sarili. Ano nga bang ibig sabihin na tayo ay magtiwala sa Panginoon para ang panalangin natin ay panalangin ng pananampalataya? Hindi panalangin ng gusto mo. Yung panalangin na tawag ng laman. Yan, marami po akong mga kinounsel na nagkaroon ng mga boyfriend o girlfriend na hindi gusto ng Panginoon para sa kanila, ngunit pinilit nila ang kanilang mga sarili, ang akala nila masamang tao ako, dahil pinipigilan ko sila sa alam kong maaring mangyaring hindi maganda sa kanila, sinaway ako. Sinaway nila ang Panginoon. At ano nangyari sa kanila? Meron hiwalay na ngayon, meron naghihirap, magkasama pa rin sila. Ngunit kung tayo ay nanalangin ayon sa kalooban ng Panginoon,
Ang panalangin natin ay pagpapasakop sa Kanya, hindi ipipilit yung gusto. So, kapag ang pananampalataya po ay pundasyon ng ating panalangin, makapangyarihan po ang ating panalangin. Kung maaari po kayong tumayo kung nasaan man kayo, basahin po natin ang Hebrews 11 verse 1 sa NLT version. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Amplified version. Now, faith is the assurance or firm conviction of things hoped for, a demonstration of the reality of things not yet seen. So yung panalangin po, ang pinagbabasihan ng pananampalataya, ito po yung panalangin na nakaangkla sa pagka-Diyos ng Diyos, yung character niya. Sabi ng Panginoon, I am your sustainer. I am your provider. I am your healer. I am your shield. I am your strength. At lahat ng katangian ng Panginoon, pangako niya yun. Hindi lamang ito kanyang katangian, kung hindi ito yung pagiging Diyos niya, na pwede talaga tayong umasa na ganun po siya. Siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng kapayapaan, siya ang Diyos ng kaayusan. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po pag tayo ay konektado sa Panginoon, nanalangin tayo. Halimbawa, kayo po ay may pinagdadaanan na mabigat sa buhay nyo. Let's say kayo po ay nasunugan ng tahanan. Wala pong tao na gustong masunugan ng tahanan. Di po ba? Lalo na kung wala ka pang insurance sa tahanan na iyong kinalalagyan at nasunugan ka. Ang maaari mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, nagtitiwala ako, ikaw ang magdadala ng pagpapala pagkatapos ng dilubyo ng buhay na ito. Magtitiwala ako sa iyo. Naalala ko po ang sinabi ni Job dahil si Job po ay tinest ng Panginoon. Nawalan siya ng kanyang mga anak, nawalan siya ng ari-arian at nawala po yung kanyang kalusugan dahil meron pong dumapo sa kanyang karamdaman. Ang naiwan po sa kanya, yung kanyang asawa, na kinukutya siya at inaasar, tinotroll siya ng asawa niya. Sinasabi niya, bakit hindi mo na lang sumpain ng Panginoon mo at mamatay ka na? Yun ang sabi ng asawa niya sa kanya. Ngunit ang sabi po ni Job, though he slays me, I will put my trust in him. Grabe po kasi ang panalangin na ang pundasyon ay pag-ibig at pananampalataya. Dahil ito po ang magdadala ng kalidad ng ating pagsamba sa Panginoon. Ako po ay nawalan ng trabaho, 6 na buwan. Walang pumapasok na yaman sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko. Ngunit nagtiwala po ako sa Panginoon at ang binigay niya sa akin trabaho ay higit pa doon sa aking inaasahan at higit pa sa aking huling trabaho. Ang sabi ng Panginoon, yung nakaraang 6 na buwan mo, ito ang pinagawa ko sa iyo, naging matapat ka, tamang gawin mo yan, para yan sa kinabukasan ng iyong apo at kinabukasan ng iyong anak. So, hindi ako pumalag sa Panginoon. Pero aaminin ko po sa inyo, talagang meron pong dagok sa utak ko at sa puso ko na makirot na hindi ako nakapag-provide sa family ko. Ang sabi nga ng Panginoon sa akin kahit naman wala kang trabaho ngayon, may pera ka pa rin, may yaman ka pa rin, o anong problema natin? At nakalimutan ko yung bagay na yun kasi hindi ako nakatingin doon sa kayamanan na meron na nakatabi. Nakatingin po ako sa kawalan ng aking pagbibigay sa pamilya ko ng pangangailangan nilang material at pinansyal. Ang sabi niya nga, di ba, binibigyan mo sila ng pangangailangan nilang spiritual, emotional, na andyan ka. Nagbabantay ka ng apo mo sa panahon na ikaw ay nagpapahinga sa trabaho at di ba lumalim ang iyong pananampalataya habang ikaw ay nagbabantay sa iyong apo at tinutulungan mo ang anak mo na magkaroon ng career. And that was absolutely eye-opening for me kasi nakatingin lang po ako sa sarili ko tapos nag-shift po bigla yung panalangin ko. At sinabi ko sa Panginoon, let your will be done. At yun nga po, at the end of the road, di ba? The silver lining among the clouds, binigay ng Panginoon sa tamang panahon yung trabahong kailangan kong gampanan. Dahil yun po yung panahon na na-deplete na po, naubos na yung kayamanan ng meron akong naipon at na i-contribute sa aking pamilya. Ganun po kabuti ang Panginoon. Dahil lahat ng bagay, sabi nga sa Psalm, it shall come to pass. Lahat po ay matatapos. Sa umpisa, ang hirap magtiwala sa Panginoon dahil wala tayong relasyon sa Kanya, hindi natin siya mahal, hindi natin siya kilala, at wala tayong pananampalatayang sapat para maiangat natin ang ating pananaw tungkol sa buhay natin.
Ngunit kapag ikaw nakilala mo ang Diyos, alam mo ang katangian niya, alam mo ang pagka-Diyos niya na maaasahan mo. Ang sabi niya, I am your rescuer. Ililigtas kita. I am your provider. Ibibigay niya yung pangangailangan mo sa panahon na tama at sa panahon na meron ka nang natutunan doon sa iyong nakaraang karanasan. Para pagsampa mo doon sa bago mong start or yung fresh start mo, mas ahawak ka na sa Panginoon. Mas aasa ka na sa Kanya. Marami po akong mga disipulo na naging sakit sa ulo ko, ngunit ngayon po sila po ay hindi na sakit sa ulo. Ang laki na po ng kanilang kontribusyon sa buhay ko. And by that, I mean, nakita ko po yung prutas, yung bunga ng panalangin, yung bunga ng pakikipag-usap sa kanila, yung bunga ng pag-ibig ng Panginoon na dumaloy sa akin papunta sa kanila. At para sa akin, sapat nang makita ko sila na sigurado ako na magiging matagumpay sila sa kanilang buhay. At marami silang madadala sa Panginoon. Kaya po ako nai-inspire sa kanila at nai-inspire ako lalo, nagpupursige ako lalo na tumulong sa kanila at tulungan ang ibang mga simbahang maaring kailangan nila ng tulong. Ngayon po, meron po tayong tinutulungan ibang simbahan. Hindi lamang tayo nag-minister sa salvation in the name of Jesus. We are also ministering to other churches here. Because kailangan po nila tayo. At ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi ka dapat exclusive. Tulungan mo tong mga to, mga kapatiran mo to, mga anak ko to, mga kapatid mo sa pananampalataya to. Dati po wala sa isipan kong tumulong sa ibang simbahan dahil iniisip ko, tinawag lamang ako para sa SNJ. Totoo naman, tinawag ako sa SNJ, hindi naman lilipat ako ron. Ang importante, matulungan ko sila sa panahon ng pangangailangan. Para alam nila ang Diyos ay nagbabantay at minamanmanan sila. Dahil meron at meron silang maasahang anak ng Diyos na handang tumulong sa kanila. Faith in action. Hindi po pwedeng passive ang faith dahil hindi po faith yun. Kahibangan po yun na sabi mo pa ng palataya ka pero wala kang ebidensya. Kaya nga po importante rito. Paano nga ba ang iyong pananampalataya na lumalabas sa lahat ng pagkilos mo at pagdidesisyon mo? Isipin po natin yan. Kapag tayo po ba ay nagdesisyon, ito ba ay impulse natin o dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon o relasyon natin sa Kanya. Pag tayo po ba ay kumilos dahil ito yung nakagawian natin, kasi marami ako naririnig ng mga Kristiyanong ganyan, kasi po ganito ako pinanaki, kasi ganyan po ako talagang ganito po ako, talagang ganyan po ako. And that's not faith in action. Faith in action is transformative. Babaguhin ka ng pananampalataya mo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang inaangklahan mo. So isipin po natin maigi, tayo ba ay nananalangin? Una sa lahat, bago tayo kumilos at bago tayo magdesisyon. Paano nga ba ang faith in action? Sa James chapter 2 verse 17, kung maaari po kayong tumayo, and we will read this together. Sabi po dyan, so you see, faith by itself isn't enough. Unless it is accompanied by action, it is dead and useless. Amplified version, thus also faith, if it does not have works, demonstrable action, fruit, is dead, being by itself alone. And may the Lord add power to the reading of His mighty word. So, hindi mo pwedeng sabihin sa isang taong nangangailangan na, o sige, mag-pray ako para sa'yo. Nangangailangan nga eh. Kung kailangan ng tinapay, bigyan mo ng tinapay. Kung kailangan ng damit, bigyan mo ng damit. Yun yung active faith. Di po ba? Kasi nangangailangan talaga siya. And we are going to pray before we help somebody. Ako po ay normaling apprehensive sa isang taong lalapit sa akin at hihingi ng tulong pinansyal. Kadalasan po ako ay kumakala sa ganung klaseng mga hiling. Kung kailangan nila ng ulam, bibigyan ko sila ng ulam. Kung kailangan nila ng damit, bibigyan ko sila ng damit. Pero sobrang ingat ko po kapag meron lumapit sa akin at humingi ng tulong pinansyal. Dahil kailangan ko talagang suriin ang aking puso kung ito, ang desisyon ko na pagbibigyan ko itong taong ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil kadalasan po, kapag alam ko na ang isang tao ay nangangailangan, hindi lalapit sa akin yung tao. Hindi niya kailangan lumapit sa akin. Dahil sabihin sa akin ng Panginoon. At pag sabi sa akin ng Panginoon, uunahan ko yan, taong yan, at pupunan ko yung pangangailangan niya. Yun po yung faith in action. Dahil pinapanalangin mo yung tao. Alam ko po marami mga Kristiyano ang daling maawa. Ngunit ang awa, kadalasan ay
ang pinagbabasihan niya, hindi pananampalataya. Ang pinagbabasihan niya yung emotions. Dahil naaawa siya, gusto niya tumulong. Kaya kung ano-anong pinapangako minsan ng Kristiyano eh. O sa pagdating ng sahod ko, bibigyan kita ng 500 piso. Ganun, ganun. Bakit ka mangangako ng isang bagay na hindi mo nga pinanalangin? At alam mo, kung ano man ang sinabi mo na hindi dumaan sa Diyos, alam mong palpak ka ganyan. Dahil hindi mo dinaan sa Panginoon. Kaya nga po, ang aktibong pananampalataya, nauuna yan sa mga tao na nangangailangan kasi ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng revelation habang ikaw ay nagpe-pray. Kaya nga po nakakakilabot minsan, may kakausapin akong alaga ko, sabihin sa akin na ganito, ganyan ang ginawa ko sa isang tao na nangangailangan. Pag tinanong ko siya, nag-devotionals ka ba nung araw na yun? Sasabihin sa akin, hindi. O paano mo nasabi na yun ang sinasabi ng Panginoon, napunan mo yung pangangailangan ng taong yan? At minsan, pag hinimay-himay ko ang kanyang transaksyon sa taong nangangailangan, nakakakilabot dahil alam ko obviously by discernment or common sense na lang po, ang pinagbabasihan niya, yung awa niya na nanggagaling sa kanya. Kaya nga po sinasabi ko sa mga alaga ko, paano kung kailangan siyang dumaan sa disiplina dahil punong-puno siya ng kasalanan at hindi siya bumabalik sa Panginoon. At ito ang paraan ng Panginoon para siya ay maging mapagkumbaba at bumalik sa Diyos. Sumingit ka bigla, mas marunong ka pa ba sa Diyos? So, ganun po yung kadalasan kapalpakan kapag ang pananampalataya natin ay hindi kumikilos ayon sa salita ng Diyos. Ang hirap po kasi, marami akong nakakausap ng mga hindi expert sa kanilang field, na meron silang sasabihin ng mga bagay-bagay. Tatanungin ko, anong literature ang pinanggagalingan mo? Anong study ang iyong pinagbabasihan? At kadalasan, wala silang masagot. Kasi wala naman literature at walang pinagbabasihan. Narinig nila sa TikTok o napanood nila. O di kaya meron silang nakitang video clip. At nag-create na sila ng assumptions or conclusions sa utak nila na hindi nila sinusuri yung material. Kadalasan nga po may magsasabi sa akin, may mag-share sa akin ng story. Current affairs, world affairs. Binasa niya lang pala yung headline pag tinanong ko, o anong sinasabi ng article? Ay, yung headline lang po binasa. O paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng assumption or conclusion doon sa article? Headline lang pala binasa mo. Paano kung clickbait yung headline? Yan po ang katotohanan kapag tamad ang isang nilalang dahil hindi kumikilos ang pananampalataya. Ang nangyayari sa kanya, nadadala siya ng agos. Kaya nga po yung pinagbabasihan ng kanilang mga desisyon ay kadalasan mula sa mundo. Ngunit pag ikaw ay kumikilos sa pananampalataya, may nag-offer sa iyo ng life group. Sabihin mo bang busy ka? Huwag na tayo maglokohan. Ibig sabihin, wala kang pananampalataya sapat sa Panginoon na alam mong kailangan mo na may makausap na matino, maka-Diyos. Tapos tatanggihan mo at ang sasabihin mo, busy ka? Talaga? Napipiga mo hanggang segundo ng buhay mo na wala kang ginagawang patay oras? At sasabihin mo wala kang panahon? Huwag kang mahibang, kapatid. Ikaw ay nalulubog sa kasalanan at kayabangan dahil lumalapit na nga ang Panginoon sa iyo. Meron siyang pinapadalang mga tao para offeran ka ng pagkakataon na malapit sa Diyos o di kaya masolusyonan yung pinagdadaanan mo. Anong ginagawa mo? Bakit ka tumatanggi? Bakit ka nagpapalusot? Lahat tayo may 24 oras sa isang araw. Imposible na bawat segundo pinipiga mo at busy ka at wala kang panahon para sa Diyos. Ibig sabihin, wala kang tiwala sapat sa Panginoon para magpasakop sa mga taong pinapadala niya para maibsan ang iyong nararanasan. Sakit, pait na emosyonal. Sobra tayong mahal ng Panginoon. Isipin mo na lang, may nananalangin para sa iyo even now. Tao, kung ikaw ay nasa SNJ. At ang pinakamalupit na intercessor is Jesus Christ because He is our great intercessor. Kung hindi mo alam na si Hesus Kristo ay nananalangin para sa iyo, ito ang pagkakataon. Hindi siya nagpapahinga sa langit. Sobra kanyang mahal. Even now, pinapanalangin ka niya. Meron tayong tagapagtanggol o taga-representa natin. The Holy Spirit. He is our advocate. Siya yung nagsasabi na kay Father God na ganito, nagsasabi sa
kampo ng kadiliman na ganito tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon is only the best for you and for me. Kung hindi yan sapat na dahilan para huminto ka sa kahibangang busy ka at uunahin mo yung bagay na hindi naman makabuluhan para umpisahan mo ang araw mo, then hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Hindi mo alam kung gaano Kanya kamahal, kung gaano ka kaimportante sa Kanya, kung gaano kadalas binubulungan Kanya, pinapaalalahanan Kanya na andito ako. Come to me if you are weary and heavy laden and I will give you rest. At kung ikaw naman ay nagse-celebrate, let's rejoice together. I say again, rejoice. Because that's how beautiful prayer is. Kung meron tayong kinakausap ng mga tao na nag enjoy tayo, ginagaranti ko sa inyo, pag nakilala niyo ang Panginoon, you will never have enough of Him. Kaya sabi ni King David, better is one day in the house of God than 1,000 elsewhere. Let's pray. Tayo po ay manalangin. Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, inaanyayahan kita. I would like to encourage you right now to receive Christ as Lord and Savior. Tatlong steps lang ang kailangan mong gawin. First step, ihingi ng tawad ng lahat ng kasalanan. Ang tinitignan ng Panginoon ay ang ating puso kung talagang handa na tayong talikuran ng ating mga kasalanan. Hindi yung nasabi mo lahat at nahingi mo ng tawad ang buong listahan ng iyong pagkakamali. Hindi yun. Pangalawa, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaligtasan hindi lamang sa dagat-dagatang apoy, kundi kaligtasan sa lahat ng pagkakamaling maaari natin magawa sa araw-araw. At ang huling step na pinaka-importante, ulitin mo itong panalangin na ito. Akuin mong sa'yo. Repeat after me. Jesus, manahan ka po sa aking puso. Ikaw po ay aking dinideklara na Diyos at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay upang ang aking panalangin ay may pananampalatayang nakalakip at ang aking buhay ay may aktibong pananampalataya. Amen. Pwede kang tumilat at kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at meron kang naranasang pagbabago ngayong araw na ito, bukas, makalawa, after a week, ikaw ay ligtas na totoo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nagkaroon ng pagkauhaw sa panalangin at sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalataya, alam ko ang dami sa ating hindi nagdi-devotionals. Hindi nananalangin ng tama. Alam ko yun. Dahil ang sinasabi ng Panginoon sa akin, kung gusto mo na talikuran ang kasalanan ito, opo, kasalanan ng hindi nananalangin. Dahil inutos ng Panginoon niya. Kung nais mong maging malaya, ihingi mo ng tawad at magkaroon ka ng puso na handang talikuran ng kasalanan yan. At habang nananalangin ka for the next 2 or 3 minutes, my encouragement to you, ihingi mo ng lunas ang espiritual na karamdaman na yan. At pagkatapos mo mananalangin tayo bilang simbahan.
Panginoon, maraming salamat because you are Jehovah Rapha, our healer. Lahat po ng karamdaman, papagalingin mo. At sa oras na to, Panginoon, dalangin ko po sa mga kapatirang hindi nananalangin araw-araw. Ito ang huling araw na hindi sila nanalangin sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na ito ang uunahin nila kapag nag-umpisa sila ng kanilang araw. At dalangin ko, Panginoon, makita nila ang saya, ang sigla, at kapayapaan na kapalit ng tamang panalangin na malalim ang pundasyon ng pananampalataya at pag-ibig. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.